Palihog ko sa mga i-share ninyo. Gitay bawat kung katulgon. Share ninyo ang walay Bible share. Sige, dungano nito ito pagbasa verses, tuluram ni ka verses. Dayon, pay na to nga, na-blessing ay hatag sa Ginoo karong kabuntagon. Okay. Jonah. Nana? Amen. Ready, read. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa. And he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into it, and to go with them into Tarshish from the presence of the Lord. The cost of saying no to God. The cost of saying no to God. Praita Lord, salamat kaayo sa imong grasya, imong gihatag namo sa tibok semana. Salamat sa pagbantay, salamat sa libreng hangin. Salamat Lord nga nanay ulan, bisan gikan mi sa kainiton karon nga nagngandoy mig ulan. Salamat imo na sad ming gitagaag pabor. Pero padayon mig ampo lang Lord nga kung mahimo karong adlaw dili lang magulang unya na lag makahuman mi sa among panimbahon hantod unyang hapon makauli na imong makatawhan para dili mahimong sagaba Lord ang ilas ang pagpagulion niya. Pero salamat kayo sa pabor imong gihatag nga nindot kayo dili init bugnaw ang panahon. So salamat sa mga Kristohanon nga naa karon naningkamot simba. I pray nga imo silang taga-grasya padayon, i-bless ang ilang mga negosyo, bless ilang mga trabaho. And I pray sa Lord sa mga bisita namo nga masabtan nila ang mensahe karong kabuntagon. Salamat sa magdala niini. O I pray sa Lord ang among kurinti karon imong proteksyonan ang internet ang nasa taas. Pray now tagani mag-wisdom, mag-operate and everything. And I pray lang Lord nga mahimong smooth lang ang among pagsimba karong adlaw. Salamat kay Lord. Gitugyanan ka namo nga ikaw maguban kung na may kalihukan ang among kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo ako silang gibadlong. Padala imong anghel sa paggapos niini. Kung na may mga demonyo nga gamiton ang mga pagsamok-samok sa hunahuna sa mga Kristohanon para dili mo tuhop ang imong mensahe. I pray Lord nga gapuso nimo sila sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo, dala sila sa pinakalayo nga dapit para dili sila makasamok-samok para mahimong smooth and worthy ang ilang pagsimba sa mga Kristohanon karon Lord. Gamita sa go, Holy Spirit, I pray sa akong gihangyo kaginiha pa, ikaw magamit ka nako. Kung na may agay panumduman, badlungon, ikaw lang guide my mind, my lips, and everything. Kinahanglanon sa spiritual needs sa mga katauhan. Dalaygon kay ka, Lord. Salamat kayo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lingkod, ang bili sa ingon nga dili sa Ginoo. No. The cost of saying no to God. Now ato namin ako nag-expound last Sunday nga this morning I want to talk with you about the cost of saying no to God. Unsam gibili nga mo kanang mo dili ta ba? There are many good people who really love the Lord but they still don't do what they know God wants them to do. Naay mga tao nga gigugma nilang Ginoo pero dili nila buhaton ang angay nila ipabuhat sa ilaha. They say no to God. Maingon sila dili sa Ginoo. That is dangerous position in which to find yourself. Ug mao nay pinaka-delikado nga posisyon sa usa ka Kristohanon nga mobalibad ka sa Dios. Amen? Not only nga mobalibad ka sa Dios, sa pulong sa Dios, sa alagad sa Dios. No. Mao nay pinaka-delikado or dangerous. To know what God expects, what God commands, what God desires, and yet you choose to disobey Him. Kabalo ka unsay gusto sa Dios, unsay gi-expect sa Dios, unsay gi-command sa Dios, pero yes, mo disobey gihapon ta. Normal sa tao nga kita gahi gyud tagu, amen? Only by the grace of God nga kita naluwas ug makapadayon ta diha sa iyahang ministry.
And to teach us the consequences of such behavior, God has included an account of his dealing with the prophet Jonah. Ug mao nang atong ang basihan sa series of lessons karon kang Jonah. God told Jonah to go to Nineveh and cry against the wickedness that was prevalent there. Mao nang gingon niya sa verse 1. Gingnan niya, now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Jonah, out to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come before me. Kay naabot na sa Diyos ang kahugaw or ang kangilad sa tao. Instead of obeying God, Jonah said no. Instead unta mutuo sa Diyos, pero niingon si Jonah, no, dili ko. And tried to run from His presence, ug nidagan siya sa presensya sa Diyos. Ug tungod niya na, God sent a storm into his life that affected him and all those around him. By the way, kung mudagan gani ka sa panawagan or unsay pabuhat sa Ginoo, ang imong kauban or ang nagpalibot nimo maapektuhan sad. Ayaw yung pagtuo nga ikaw ra. Hasta na, kung tanaw ni mo ni, at tanaw na ito ni Unya, sa verse 10, hasta ang gisakyan nga barko, apil. Monang, number 1, it cost him God's presence. But pasabot, tungod ana ang presensya sa Diyos. Nawa, tanawa gani sa verse 1, chapter 1, verse 3. But Jonah rose up to flee and to Tarshish from the presence of the Lord. Nihawa siya sa presensya sa Diyos. Monang, then were the man exceedingly afraid, and verse 10, and then there were men exceedingly afraid and said unto him, why hast thou done this? For man knew that he fled from the presence of the Lord because he had told him. Subot pa sabot, kabalo ang mga tao. Oy, Jonah, anong imo ning ibuhat? Tungod niini, mao na nabagyuhatan, na storm ta, kinihawa ka sa presensya sa Diyos. Mao nang verse 3, point number 3 or letter A, subpoint, I believe that it is possible for a person to become so backslidden that they no longer want to obey God's word. Gatuo ko nga posible sa usa ka tawo nga backslider or backslidden nga dili na siya gusto mutuman sa pulong sa Dios. Unsa pastor, unsa din ang backslider? Palog ko sa definition. Okay, a backslider is someone who is going the wrong way spiritually. Subot pasabot, dili na mao ang iyang dalan sa spirituhanon kung tanaw nimo, wrong way spiritually. Dili na iyang gitahak, wrong. And not only that, he is regressing rather than progressing. Nagkaut-ot siya. Instead nga mag-progress siya, instead nga mutubo siya, nagkaut-ot. Or ang iyang Kristohanong kinabuhi, nagkawala. Walay progress ba? Walay asinso. And the backslider had at one time demonstrated a commitment to Christ or maintained a certain standard of behavior, but he has since reverted to his old ways. Subot pasabot, ang backslider, naa na siya commitment sa Diyos sa una, pero nibalik siya sa iyang mga old ways, sa iyang mga binuhatan sa una. What are the example of backsliding? Number 1, dropping out of church. Una, kung backslider ka, dili na ka musimba. Amen? Di ba, usay mangutana, di si nawa, backslide man. Di na masimba, backslide na. And not only that, dropping out of church, losing fervor or pagbati for the Lord. Nawad-an og fervor ang iyang pagbati di sa Ginoo ba? Nawa na ang iyang paghigugma di sa Ginoo. Not only that, walking away from the ministry. Backslider, but pasabot sa una, nikanta ka sa choir, karon wala na kay ministry, wala na ka nikanta sa choir, katudlo ka sa mga bata, there's something nga naa sa imuha.
backslider, backslidden, or a family, nahinay kawa sa orchestra, nahinay kawa sa pagpanudlo sa bata. Backslider. Dayon ang falling back into the old habits. Unsa man ang falling back into the old habits? So una, imbis na unta ka niinom, nibalik na kag inom na pod. Amen? So una, dili na unta ka karon nibalik na kapos ka sa imong binuhatan. Falling back into old habits. Nibalik na po ka sa imong binuhatan sa dihang imbis save na ka, maayo na ang dagat sa imong Kristohanong kinabo, ni backslide na po. Nibalik na po ka sa imong old habits. Imong nga binuhatan sa una. Check daw. And by the way, dili lang na mo'y basihan. Dirita, Proverbs chapter 14, verse 14. Ablihin yung Bible. Proverbs 14, verse 14. Nana? Okay. The backslider in heart, what? Shall be filled with his own ways. And by the way, not they only nga katudi ay wa na nakita sa simbahan, wa din nakto nibalik sa iyang katong binuhatan. Hoy, pwede di ay nga naka sa simbahan pero backslider ka. Kaya nga naman, the backslider na amuna sa kasing-kasing. Pwede tod nakadiri, naglingkod ka, pero backslider ka. You are filled with his own ways. Labi dili ka mutuo kung imo kang badlongon ka. Wali na po. Hoy, pwede dili lang di ay itong mga backsliding, katong wala sa simbahan, katong, hoy, kusog na ba kay tamo ingon? Saan naman na si Basig ikaw day, backslider na day ka. Hoy, check down na to atong kasing-kasing. Dili rabia ang katong wala lang sa simbahan. Mas maayo ganito kay makita gyud nga wa na gito sila sa simbahan. Ang delikado kining nasa simbahan nga backslider. Tanaw nimo diri, murag yog dili ka buak baso gikan sa Lunes padong og Sabado. Ay, ni ka Domingo day. Pero ni ka Lunes padong Sabado, wala nagkinabuhi isip Kristohanon. Backslider in heart. Ang Bisaya ani, akong kitanaw sa Bisaya, grabe ang termo, ang masukihon diha sa kasing-kasing mapuno sa iyang kaugalingon nga mga dalan. Hey, pwede ka, yes, naa ka diri sa church, pero ang imong kasing-kasing backslide na. Pwede ka, pamina mo mga choir members, pwede, nagkanta-kanta ka sa choir, pero wala na. Mo kasing-kasing backslide na. Nga naman, walay gahom sa Ginoo, wala man makita. And pwede ka, mutugtog dire, pero backslider de ka. Pwede sad, naka-necktie ka every Sunday, naka-barong ka every Sunday, nindot ka kagano, pero backslider in heart ka. Filled with his own ways. Ang masukiyon diya sa kasing-kasing mapuno, pinaagi sa iyang kaugalingon. Pastor, unsaon man kay balo na kung backslider ko, kung mutuman kasi mong kaugalingon nga mga pamaagi. Dili bitaw ka musupak. Ay, dili ka musupak. Nisupak di ka. Nga, murag tanawon ba? Murag faithful, pero dili di ay. The backslider in heart shall be filled in his own ways. Daghan.
Dili lang katong gipakita ganiya tong wala sa church, nga nibalik sa iyang old habits. Pero backsliding, mag-start niya siya sa kasing-kasing. Dayon, siyempre, mudaga na sa imong unahuna, mudaga na sa imong, antod na yun sa imong binuhatan. Pwede, naa ka diri, murag tanawon ka nga dili ka backslider, pero nag-backslide na day ka hinahinay. It's time to check, basing, oy, paminaw, basing naghinahinay, filled with his own ways, imuhang binuhatan, imuhan ng diskarte, imuhan na tanan, backslider. Check. Ug ang usa ka maayo nga tawo matagbaw gikan sa iyang kaugalingon. Kana ko, Lord, kadelikado din ning backslider, no? Pwede di ka nga naa ka diri. Pwede di ka naa kay ministry, pero dili ka faithful, backslider ka. Nga naman, mag-start man na diri sa kasing-kasing. Filled with his own ways. Mao ni nahitabo. Basta backslidden ka, mahal kay Jonah. They don't want to obey God's word. Dili na siya mutuo sa pulong sa Ginoo. Yes, murag naa ka, pero hinahinay ka nga wala nagtuo sa pulong sa Dios. Wali makadungog ka sa wali, pero dili nimo buhaton. And by the way, asa man di ay ang sukdanan sa isip Kristohanon. Uy, dili lang biya nga nakadungog ka, mayong kag amen pastor, nindot kay imong wali, pastor amen kayo. Dayon nig-invitation ako, mari ka sa tubangan, muhilak ka. Dili biya na mo'y sukdanan. Ang sukdanan bitaw nigtindog nimo diha, niguli sa inyong balay gi-apply ba nimo ang imong nadunggan? O ang imong nabasa. Bisag pag kusuke ka mo amen, bisag pag kusuke ka mo praise God pastor, pero dili ka mo apply sa imong puno ka sa imong kaugalingong mga pamaagi. Or imong dalan. Manang ang pinaka-importante ang application sa atong nadunggan, sa atong nabasa, ug kanus aman nato na i-apply. Kaya nga naman, nig-abot sa imong trabaho, nig-abot sa Munang isip Kristohanon, daghan kitag iampo, daghan kitag bantayanan. Kaya nga naman, daghan, unang-una, daghan kitag kontra. Una, kontra na to, mismo ang atong kaugalingon. Kaugalingon na to. Manay ni Apostle Paul sa Romans, nga nay mga butang, nga gusto na kong dili na ko buhaton. Mo na akong mabuhat. Nay mga butang, nga gusto na kong buhaton, dili na ko mabuhat. Kaya nga day, dili din na ako ang buhat nini, kundi ang sala nga naas kuha. Hey, paminaw, naapabiyata sa atong daan nga lawas. Mas ganahan pa ta mabuhat og mga, siyempre sa mga bihorhatan sa una. Not only that, kontra nato ang atong kaugalingon, kontra nato ang dili nato makita mao ang yawa. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Nga dili nato makita sila, dili ang tao imong kundi ang spirito nga naa diha. Daghang kita gay-away mo nang isip Kristohanon mo na mo awhag ko as a pastor nga kinahanglan gyud ta mulikon sa pagampo sa pagbasa sa Bible, sa pagpaminaw sa iyang pulong kay nga naman daghang kita kaaway kaugalingon nato dayon ang kaaway nato ang yawa ikatulo ang kalibutan. Usa nga kalibutan ang sistema ni kalibutana. Kadaghan. Unang, miyo ka pastor, mao nang naagyo ko struggle. Yes, tinood na kay struggle kay nga naman. Kada adlaw mao na atong awayon. Asabtan mo na atong awayon.
Mo nang muawhag yun ko nga, hey, basa ta sa Bible, pray, ta kinahanglan mo tubo, ta kinahanglan mo ligon, ta kay nga naman, ang atong kontra, di makita, atong kaugalingon, ang sistema ni kalibutan na. Mo nang, the backslider in heart shall be filled with its own ways. Ang masukihon diya sa kasing-kasing mapuno pinaagi sa iyang kaugalingong mga dalan. Ug ang usa ka maayo nga tawo magtabaw gikan sa iyang kaugalingon. And subpoint number 4, that is exactly where Jonah was. He deliberately, may kag deliberately gadi intentional. Gituyuan gyud ba? Kabalo si Jonah nga gitawag siya sa Nineveh pero niadto siya. Wala siya nisunod. Gituyuan ba? Mo nang purposely disobeyed God's command and go to Nineveh. Hey, mo ni lisod kanag yung tuyuon gyud nimo og supak ba? Kabalo na kag unsay kamaturan pero hala tuyuon gyud. Mo ni nitabo kang Jonah. Gituyog yun niya deliberately or intentional or purposely nga dili siya mo obey sa command sa Diyos. Instead, moadto siya sa Tarsis, sa Nineveh siya niadto. At sa Proverbs, na ay ako nakita diri, gituyuan sa niya. Na usa ka batan-on, si Solomon nag-observe siya ba? Then sa pag-observe niya, na siya nakita. Okay, verse 7. Dari na sagko para mawa ang inyong katulgon. Total naabitaw TV. Good luck sa cameraman. Okay, verse 7. And behold, among the simple ones I discern among the youth a young man void of understanding. Kulang sa pagpanabot. So, nakitaan si Solomon. And void of understanding. Kulang sa pagpanabot or kasabot pero dili gyud mo sabot. Okay na, ano na nato. Nakasabot or nakabalo, pero dili gyud gusto nga kanang sabton ba? In other ways, gisupak. Okay, verse 8. Passing through the street near her corner, and he went the way to her house. So, nilakaw siya, na iniagi. Verse 9. In the twilight, in the evening, in the black and dark night, di ba, mo na yung mga piborito karon sa mga batanon, mulaag o gabi. Oh, in the twilight, kadlawon. Ang uban, kadlawon na muli. Hoy, kung batanon ka, anak ka sa Diyos, dili na normal kung kadlawon ka muli. Unang-una, kay nga naman, dili na normal, kay nga naman, tagaan nyo kabalaka ang inyong ginikanan. Ayot sandi man eh. Oh, okay pa na ron, kay dili pa makaginikanan, hulatag mangginikanan ka. Hoy, dili ba na mabayran ang kabalaka sa ginikanan ninyo? In the twilight, the evening, the black night, ano na yung ganahan sa una, no? Ang gabi eh. Pastor, nganong ganahan man ang tao nga gawas o gabi, una-una, gabi gani, love man darkness rather than light because their deeds are evil. Kabantay ka sa disco gabi, kakita ba mo mugday disco alas 8 sa buntag? Wala, di ba? Mura kag amaw. Tug niya alas 8 sa buntag niya, init kayo. Woo! As dusi, lamia kayo. Pero kasagaran gabi igid kay Martin. Nganong gabi man, kay nga naman gusto nila ana ang mga suga ba. Nya gawas na ng beating. Dili lang gawas ana, niguman sa disco asa man mo suok-suok.
Nya kung adlaw di makitaan, kung makita ka sa kalibanon, hay, gaon sa man mo diha, kung hayag man. Pero kung gabi, because their deeds were evil. Ang ilang binuhatan, dili maayo, daotan. Verse 10. Okay. And behold, there meet him a woman. Kining mga laagan nga mga laki, nakakaplag sa babae, unsay attire with the attire of an harlot. Sumo na ko, unsa man ang harlot, pastor? O sige, para dili kay sakit. Buring! Sorry. Buring. Honghong lang. Buring. Or CJ. Unsa man na CJ, pastor? Call girl. CJ day. CG, call girl. CJ, ana CJ. Huwag ko ilabot na, pastor. CG, sorry. Atong Wednesday nga na dugay mi na traffic ni. Padong katubi tong pag fireworks o katong silent sanctuary, dugay man kami nakano. Ang among gibuhat na lang sa sakyanan, sige na lang mig panaway. Sorry ha, Lord, sorry kay ha, sayop yan ang manaway ka. Pero nakasagaran yung nakita na mo dito, attire of an harlot. Sa gabi, tube, kasabot mo siguro mag-tube, no? Nag-uman, nag-spaghetti, puti kay diri, pero ang ilok, brakiwi. Ting laguma, pero okay na lang, siguro sa iyang pananaw. Dayon, naasad kayo, kuyosag ito yung nakita na kong suot, sinaw kayo ba? Murag yung siyang foil. Murag itong imbutido. Murag imbutido, te. Kaya nga naman, hapit pa kasi yung lawas. Sa kasabot mo sa hapit, hugot pa kayo. Nya, sinaw pag yung gisuot, brown. Siguro, gwapa, nag-isip siyang paminaw ba? Tanaw ko si murag yung siyang imbutido. Oh, maminaw. With the attire of an harlot. Mo nang kasagarang mula ago gabi, kasagarang magdisco, kinahanglan gina sila mo attire o ganang nindot. Kaya nga naman, in order to attract sa opposite sex. Mag-normal na kag sinina day, nganong kinahanglan maging anak be. Kaya nga naman, unang-una, KSP ka, kulang ka sa pansin. O wala kay confidence sa imong kaugalingon. Or mayong kaauso man na pastor, mo man ay, sorry, kung mapiskan mo sa laway, blessing na. Mura na siya og sprinkling ha, sorry. Balaang Espiritu Santo, ang uban gini, hulam na silang panyo sa kuha. Kung laway gini, mas gamana na. Ito. Attire of an harlot. Mo bito ng salamat. Ari good diri. Ikaw ali. Ikaw ali. Barog diri ali. Oh, tanawa. Oh, di ba? Kung kakita kag babae ani bastuson nimo. Dili di ba? Nga naman, wala maki-revealing. Oh, ay nakita, oy na Oh, di ba? Gwapa kay kaday, lingkod. Stonet. Diningon ro, lingkod siya dili ta koy. Kasagaran sa inyo. And by the way, babae, kung dili ta magsininag insakto, una-una, the way nga mo sinina ka, it speaks of yourself kung unsa ka. Dayon, kita ra bang mga babae gusto ta respetuon? Una-una, kung gusto ka respetuon sa mga lalaki, respetuha una imong kaugalingon. Pinaagi sa pagsinina og insakto. Mo nang dili ay stricto ka ng Bible. Bisag walay Biblihay lang ba? Bisag wala tay Bible ay ba? Sige, ibutang ta, ipadapli na tong Bible ha. Pero prinsipyo lang. Di ko musugot si Cham nga mudalaga siya. Nanaon siya sa mga laki. Kung musugot anak, bastuson lang siya. I praise God and thank God. Karon mingon siya, Daddy, kita yung kilikili ko. Ay, salamat akong anak. May tag-maintain no, basig ni kadako ani na. Itago na ta sa Instagram ba? Nya mag-post na patay yun gani. Pero sige lang.
Wala pa man na, rapture naman. Balik ta. Attire and harlot. And by the way, kung attire and harlot, magkuyog na subtle of heart. Ang iyang kasing-kasing na maro. Magkuyog na. Kaya nga naman, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh man, di ba? Out of the abundance of the heart pod, mugawasad kung unsa siya sa iyang pagsinina. So, subtle siya sa iyang kasing-kasing. Subtle of heart. Next verse. Oh, di ba? Kasagarang ingana sabaan. Mura bitog iring ng uwag. Kabantay ka ng iring ng uwag. Kabantay ka sa mga babae nga ka ng loud. Ay! Ay! Papampam ba? Unsa mapampam, pastor? Papansin ba? Loud! Saba! Namgi mga babaeng sabaan, pero lahi gyud ning mga babaeng ano gyud, lahi gyud ang babae nga kanang saba gyud nga kana bitong iritab. Hoy, kabalo ka day, nagkita biya mi ni ano day. Wa gyud ako siya pansin na day. Love, bula lang ba. Loud. Oy, mga girls, bahalag unsa kagwapo ang inyong niibgan. Paminaw, kapasabot ko ana, maibog man gyud mo. Pero ha? Dili kay ay girl. Nanagid girl. Dito ka loud pod, pero imong tiil gasta mura kag kabayo nga kahiion ba. Kabantay ka sa mga babae nga na. Girl, guwapo gigi sa girl no. Pinaunsa naman ka, muram kag iring gibanghak. Hoy, mga kids, mga teens, mga young people, paminaw. Bisa pag unsaon na kano, discreet lang tanong. Oh, sikap. Ka na mga sikap, ano na sila? Discreet na sila. Pero gabukal-bukal na sila long ba? David, loud! And mukuyog na. Not only loud, stubborn. Gahi nag-o. Una-una, nganong gahi manago, nilaagod. Ayaw ging niwala, inaing na. Day, pagpuyo ha, ang uban na gani, niambak o bintana. Ang uban na, gibutangan nila og, kasulay ka na? Wala. Am to si ate, Janet, am si ate ano? Wala siya kasulayan niambak bintana, wala. Pero di mo to sa una. Katawa, titi. Di joke ra. Stubborn! Nang ayaw lakaw, diri ra ka ba? Hala, mo lakaw yun. Stubborn, gahi kigo. Di mo to sa mga magpapa, dili. Wa. Pero tigod. Kisa na Bisaya. Bisaya. Ay, unsay word anang stubborn te. Unsay gigamit sa mas sinupakon. Grabe, wala na sayop si Solomon sa pag-describe ana. Nga pwede man ta moingon siya og ano, pero stubborn gyud gibutang. Sakto na mas sinupakon. Sakto gyud, magkuyog gyud. Ang babae nga attired and harlot, she is loud and mas sinupakon. Wala sa ko gatoo o giingna na siya. Dahil unsa man imong sinina, ang gitubaga na, ayaw pagbuot ma, kaya nga naman, kamo kung sa una, mareklara mo, kini mo na ni uso karon. And by the way, I don't care if mo na uso karon, pero dili gani mahimuot ang Ginoo, I don't care about it. Una-una, mahimuot bang Ginoo sa akong sinina?
Dili kay balik ta unsay uso karon. Yes, kung imo bitang sigwal na ang uso karon daghan kayo eh. Dahil mabuang sa sige kag sunod-sunod sa uso. Masinupakon. Dili mo to. Tinod ni verse 11. Her feet abide not in her house. Dili mapuyo og balay. Grabe ang Solomon. Uy, grabe kisa ka-observant. Nakakita siya at tanawa, nakita niya sa kadlawon. Nay usa ka batanon nga kulag, nakakita siya, nagtagbo sila. Mo nang kasagaran karon, magninyo gina magkita sila sa diskuhan, unsay klase nga pamilya ang i-raise up nila. Kasabot na mo, grabe nga wisdom ang gihatag ni King Solomon. Sakto biya gyud. Nga ang batanon nga lalaki nga wakulag sa manabot, hangtod nakakaplag po siya babae po. Nga parihasad sila. Nga magkita gabi. She is loud. Sabaan. Then, una-una, attire of an harlot, she is loud. Stubborn, sinupakon. Her feet abide not in her house. Dili mapuyo og balay. Higda diri, higda dito, barkada dira, muuli lang sa balay magilis. Hoy, mga batanon. Pasalamat kay na mo'y balay. Pastor, lami magyud ilaag, pastor. Lami magyud ano? Pero dili lang po nang usa ka semana kadi na kamo puyog balay. Kada adlaw, kada gabi lahi imong tulugan. Di siya mapuyo. Her feet abide not in her house. Imagine nimo. Kasabot na karon kasabot na day ko ba? Mao nang kasagaran nga magtagbo ka sa diskuhan. Kasagaran di magtagbo attire of an harlot, stubborn pareha sila tungod sa sige lang. Explain ako na niya. Next verse. Now is she without, now in the streets and light, wait in every corner. Naa sa gawas. Now in the streets, kay dili man siya mapuyo sa balay, hala nasa gawas. Karon pa ni nga panahon, sigig angkas-angkas ni sa lalaki or hala adtog 7-Eleven, adtog Caltex, adto dito sa kanang bagong imnanan sa diha di mapuyo. And every streets. And lieth in wait at every corner. Pastilan. Soy, ganang kagbay nga na. By the way, kung ikaw, tarong ka nga lalaki, makatagbo kag ing anak nga unsa nga klase nga pamilya ang iput up ninyo? Nga unang-una, stubborn, di ginamutuo sa iyang mamagpapa, ayaw ing namutuo na sa imuhang nga bana ka. Di na mutuo ni mo eh. Mingon na, wagi ka bandlong akong mamagpapa, ikaw na ba? Dagko na ta nagkita, naong ka na. Oh! Nya, ka na kay, magsigig lakaw-lakaw na. Next verse. Oh, tanawa rang kaigat niya, oh. Kaklaro anak, bisag dili na ako na-explain, magbasa lang anak, unsa may gibuhat be. So unang-una, na ay babae nga attire of an harlot, loud, grabe nga description si Solomon. Abode in her house, stubborn, everything. Good. Touch, dali.
Guwapo. Tripan ta ba ni sa kalilangan? Diet, dagang inangutanan na. Kuya niyo. Siya ba ipangutanan? Kitsa ito ipangutanan nga bayot. Ikaw to o siya? Siya no? Kulbaan lagi ka. Ayaw ka balaka kay kitar man duha diri yung ngit-ngit ka ayo. Babae ko ha? Siya ang lalaki ha, dili ako ang lalaki. Mo ni nga description ha. Mo ni akong ganahan mga boy next door. Mga formal. Dili ko atong medyo maginoo pero medyo bastos dili ko ato. Kini akong ganahan mga boy next door. Ano sa imong ngalan? Ato din. Taj. Taj. Hala, ang ako bitang nabalaan na ng Taj kay mao man ang sa nindot kayo nga ano, di ba? Temple. Taj Mahal. Mao ba na siya? Ha? Padimure po ng... Unang-una, pagkakita niya sa laki, doon din siya. Wala na dagang istorya, wala na. Astorya sila kadali, acquaintance lang. Gihimo niya. Sige, lingkod. Hoy, ay mo kumpiyansa ha, mga lalaki, dili ta kumpiyansa. Ang mga babae na higal kiron. Sa una ang mga lalaki higal, naa si mga babae higal. She caught him and kissed him with an impudent face, said unto him. Kana bitong kabantay ka sa mga naong sa ano no, mga kay naong ba no? Mga anghel ba? Pero demonyo din. Ginikanan paminaw. Dili nato dalong ato mga anak diri sa simbahan ug dili nato tudluan sila sa pulong sa Dios. Ingani nga klase nga mga batan-on ang i-raise up nato. Kaya nga naman, mo man mo impluwensya niya sila. And unsay i-expect nimo, i-raise up nimo nga mao bitaw na kasagaran karon makita man nimo kasagaran nga nung moadto sila tulfo, moadto sila ano, kasagaran ana kung tan-aw nimo mo na description. Ang lalaki walay practice, ang babae walay practice, nag-abot sila nga walay practice na buros kay spark sa kainit. Kinsa may luoy? Ang bata. Ang ilang kaya nga naman, nikaburos ana, nikano ana, ibili na sa iyang mama. Kaya nga naman, wala pa na natagbaw sa iyang pagkabatanon. Ibili na sa na ni Lola. Lola, Mulaag na sa na, niglaag ana, laag na po na, maburos na sa na. Uy, tinood pa ni, ibili na sa Lola. Og mao na tabo. Apoy buhaton. Kanabit ang tuyuon jud og supak ba?
Kay nganong di man sila dili na mo tuo kay ngano man stubborn na gyud na. Mo nang mga boys, mga lalaki, young people, mo nang importante kaayo ang atong ampuan, atong mga asawa kay imagine nimo makaasawa kaging anak. Dili mapuyo og balay, di nimo ikabilin og balay. Mo nang kana ko ba saktuha ani nga saktuha ani nga deliberately intentional ba? Og okay lang na ang mga unbelievers, psst, paminaw mga batanon, ang lisod ani basig kamo niya. Sige, basin okay pa kayo mo karon kay naaman mo sa simbahan, bantayin na ninyo, naapamoron sa poder sa inyong mama, basing nigabot ninyo sa college nga wala na may mama, wala na may basing murag mong nakabuhi sa kwadra ba? Mura bita mong nabaguhan, hala, moday ni gibawalan ko lang, hala, kanindot ani nga sinina. Hoy, actually, wala ang mo gibawalan na. Actually, protection na sa inyo, ha? Ang ayan mo magpasalamat, ana, uy. Nga naapay ginikana mo badlong, napatay pulong sa Diyos nga mo badlong, ug naapaming mo badlong. Kay, ang mga batanon karon murag gyud kana bitong makaanak ba gidula-dulaan na lang gyud. Bar diri, bar dito. And ang kusuki mo inom karon, yes, sa Cebu, ang kusuki mo inom karon mga babae na. Naagi mga babae karon tumbahon pang lalaki sa pag-inom lang. Di dayon mahubog tungon ning ana ni sila ka. Pero mga batanon, ang lisod ana, okay pa mo karon kay naa pa mo diri. Kanang inyog yung supakon ba, intentional para kang Jonah ba? Iyag yung supak yun ba? Munang, salamat sa Ginoo nga naatay pulong sa Diyos. Amen? Not only letter A, God caused him God's presence. Letter B, God is omnipresent. Kabalutana. May kag omnipresent gani, that means that He is everywhere. Asa siya naa. But a person can lose the presence and power of God in their life when they, paminaw, intentionally disobey what they know to be God's will. Kanag yun, tuyuan bigid nimo ba? Mawa ang power o ang presensya sa Diyos. Dirita, Judges chapter 16. Verse 16. Dirita ha. Biblia lang, walang personalan. Dito sa Bible. And it came to pass, verse 16, when she purged him daily with her words. By the way, this is Delilah. Background ni, si Delilah ni, came to pass, ang sige niya, niya sa words, si Samson. Okay, gisugo si Delilah sa mga Philistines nga para ma-discover kung unsa gyud ang sekreto ni Samson nga kusgan man kay siya. Dahil kung tanawin mo sa previous verses na wala pa nitugaan ni Samson, ingnon niya nga, bukusi ko nga na. Hangtod, ang babae, si Delilah, it came to pass, when she pressed him daily with her words and urged him so that his soul was vexed unto death. Dong, imo rin yung giila dong ba? Di yung katinudunay na higugman ako dong ba?
Oy, psst, psst, psst. Oy, by the way, mga lalaki, bantayin ng mga pulong sa mga unbelievers, ha? Maayo kay sila na. Ngano day, nganong bawalan man ang yung maguyab-uyab day. Unsa day ana? Kung tinud-anay day tinahigugmaay day, nganong pugngan man ta sa atong paghigugmaay? Ay, psst, bantayin ninyo na. And dili lang na sa mga lalaki, sa mga babae sad. That he told her all his heart. Tungod kay sigig si Delilah sa iya, wala nagituga na ni Samson. Maminaw. Usahay ba? Moingon bitaw ta, dula-dulaan na to ang sala bitaw, abi nimo makatakas ka. Hoy, wala ba ka kabalo ana kadugayan na nasulod na day ka sa huang. Kaya nga naman, kana bitong kaya ran ako ni takasan ko, pwede ran ako ni dili sana. Para kang Samson ba? Di lang ako itug-an akong kusog, ingani lang, ingana. Diskarte. Pero si Samson, itug-an niya. Then he told her all his heart, said unto her, there hath not come a razor upon a mine head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. If I be shaven, then my strength will go from me, and I will become weak, and be like, say, unto other man, na ako'y vow, nga, gika, Nazarite man ko nga, kinahanglan dili ni siya, putlan akong buhok, pero kung upawan ko shaven, mawa ang akong kusog. Pareha ko anang regular lang ang mga lalaki. Verse 18, when Delilah saw that he had told all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, come up this once, for he hath showed me all his heart. And the lords of the Philistines come up unto her and brought money in their hand. O gibayaran na siya. Ali na, gingnan ni Delilah ang mga Philistines. Sige na, klaro na kayo na. Gitugan na ni Samson sa kuha. Tinuod na ni. Tigay ko sa kong bayad, be. Verse 19, and she made him also sleep upon her knees. Lisod ginini. I saw that. Dang 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 dang. She was. Lisod gining. Oy, lisod gining makatulog ka sa paa sa babae. Wa gyud. Si Samson perting do kaa gyud. Paa gyud. Ambot unsa kaning paa ni Delilah? Ambot unsa inaa sa paa sa babae nga. And she called for a man, she caused him to shave off the 7 locks of his head, and she began to afflict him, and strength went from him. Okay, panawag to niya Philistine, sige dali, tulog na kay ni Samson. O na. Putlang yung buhok kina. Verse 20, and she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of sleep and said, I will go out of their times before she shake myself. And he wist not that the Lord was departed. Tanawa. And he wist not that the Lord was departed from him. Kabalo siya nga ang Diyos ni biya sa iya. Paminaw, sayang kayo ba? Gisugdan na unta ka gamit sa Ginoo, pero hinay-hinay ka ni palayo sa Ginoo. Mawala biya ang presensya sa Dios sa imuha. Not only that the presence of God mawala, hastang gahum sa Ginoo mawa. Next verse. Ang nakasakit. But the Philistines took him and put his eyes. Gilugit ang mata ni Samson. Put his eyes and brought him down to Gaza and bound him with fetters of brass, and he did grind in the prison house. So, ang gihimo,
Sa mga Philistine kang Samson, gikuhaan siya mata, gigapos siya, dayon ang iyang trabaho na lang, magtulod na lang, kay buta naman siya, magtulod na lang siya, o sa galingan, grind into the prison house. Hey, mo biya ni gusto sa yawa sa tuwa. Ang gusto sa yawa, butaan ta, gapuson ta, ug dili natin niya magamit sa ministry. Kung nagamit magaykan niya sa ministry karon, ang gusto niya, kwao na nakita nimo spiritual eyes, nga nakita nimo, makakita ka sa tao, makita nimo kalag, nga makita ka sa tao nga nga imong dalod sa simbahan, gusto na kwao na sa yawa. Ang gusto niya, i-cripple down ka. Nga dili na ka magamit. Ang gusto lang niya, yes, save lang ka. Dalang ka, ang imo lang buhaton niya, lingkod lang ka, maminaw ka, dili ka ma-involve sa ministry. Pero, dili na mo plano sa Diyos sa tuwa. Sayang kayo, si Samson, champion siya. Ang iyang trabaho, gikwaan siya sa mata. Gigaposan siya. Wala na nagigapos. Adire sa tiil, filters o brush. Dahil, ang iyang trabaho, tulod. In the prison house. Tulod. Tanawa. Kung may biyagi ka sa presensya sa Diyos, ug mawala gi ang presensya sa Diyos imo, ug ang power mawala gani, di ba? Dili na mao ang purpose sa imuha. Nga giluwas ka sa Diyos. Para kang Samson, ang gitagaan siya lahi nga power para mo deliver sa mga Israel. Mao bitong judge siya. Pero sa dihang nisupak siya, ang purpose sa Diyos yung kinabuhi, nawa. Hey, paminaw, dili lang ang purpose sa Diyos, kita maminaw lang mulingkod diha. Gusto sa Diyos nga ma-involve ka. Kinsa may dili gusto na ang yawa, gusto niya gapuson lang ka. Prisuhon lang ka, butahan lang ka. Unsa man ang buta, pastor? Spiritually speaking, kana bitong makakita lang ka, dili ka makakita ba nga nakay burden sa kalag? Sa imong mga classmates, okay ra ni sila. Wagi kay, pakialam ba? Sa imong amiga, hey, kung dili ka kabalo masulwining, dalon na nimo diri. Mapwede na mo assuran. Pero, tanawa, ang sakit pa yun. Verse 22. Howbeit the hair of his head began to grow again after he was shaven. Hinahinay yung tubo. Hinahinay tubo. Verse 23. Then the lords of the Philistines gathered them together to offer a great sacrifice unto Dagon their god. Ilang Diyos. And to rejoice, for they said, our God hath delivered Samson, our enemy, into our hand. Tanawa, gibugal-bugalan. Gihimong si Samson. Kanabitang, kumbaga, ilang gidaig ang ilang Diyos tungod sa kinabuhi ni Samson nga nakita. Wala na power. Hoy, paminaw. Kung mubalik, bitaw ka, mo backslide, bitaw ka, mingon din sila, abinakog diretso na ni. Mora mo day gihapon day. Tanawa nibalik man gihapon siyang daang iyang binuhatan Ang mga tao. Abinakog Bible nang gidala ani. Uy, foil na lagi og lighter gidala lagi. Ani, pastor, manigarilyo na dis pastoron. Uy, muinom na dis pastor. Paminaw, dili lang, kundili, ang atong Ginoo mauwawan sad. Timan ni gina. Dili lang nga sakit sa kundili, ang atong yun Ginoo mauwawan. And verse 24, and when the people saw him, they praised God
For they said, our God hath delivered into our hands our enemy and destroyer of our country, which slew many of us. Oh, dalaygon! Ang atong Diyos nga gideliver si Samson sa tuwa, kay daghan kini gipatay. And it came to pass when their hearts were merry that they said, call for Samson, that he make a sport. O, tanawa, gihimong laughing stock si Samson. Oh, psst, tawag ka to si Samson, kaya ato siyang himuong may na lang, kalingawan. Gidisplay siya ba? And they called for Samson out of the prison house, and he made them sport, and they set him between the pillars. Bugal-bugalan maayog si Samson. Unsa pa may ilihok nimo? Buta ka, na kay wa na imong strength. Pero kabalo ka. Verse 26, and Samson said unto the lad that held him by the hand, suffer me that I may feel the pillars, whereupon the house standeth, that I may lean upon them. So, ang gihimo na lang ni Samson, giingnan niya ang usa ka bata, pagunita gud ko sa pusting duha ka bok. Verse 27, now the house was full of men and women, and all the lords of the Philistines were there. Grabe, tanang mga dignitaries ni tanaw. Murag gipistahan si Samson ba? Hey, paminaw. Usa ragyoy malipay kung dili ka magpagamit sa Ginoo. Ang yawa ragyod. Or nagpagamit ka sa Ginoo niya, muundang ka. Makaingon yun sila, tanawa. Kulang na lang siguro niya, bugal-bugalan si Jesus Christ. Ingnon nila, mo na gipakamatyan mo dito sa cross? Giula ni mo yung mabili nga dugo, tanawon, ibalik sa iyang binuhatan. Kulang na lang. Sa bagay, mo may trabaho, accuser man siya, di ba? Kung tanawon mo sa Job, ang iyang trabaho dito sa langit, And all the lords of the Philistines were there, and there were upon the roof about 3,000 men and women that beheld what Samson made sport. Verse 28, and Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my 2 eyes. Nangayo og last nga strength o tabang si Samson. Para lang ma-avenge iyang duha ka mata. Tanawa, kining tao backslider, no? Iyar yung kaugalingon. Sakto yun. Full of his ways yun. Wa gi siya naingon ba nga ma-avenge nga para Lord ikaw mahimaya. Tanawa. Ang iyang tanawa ang word gigamit diri nga para lang makabalus ko sa mga mata nga nawa sa kuha. Kaugalingon lang yun. Wala siya ningon, Lord, para bita mabawi nako ang imong dungog ug himaya, Lord, nga gipakauwawan ko diri, gihipa. Wag yun. Ang iya ra yun nga para mabuta, mabali. Pero kabalo ka, ang kanindot sa Ginoo, tagaan siya chance. And Samson took hold of the 2 middle pillars upon which the house stood, and on that it was borne, upon the one with his right hand and the other with his left.
And Samson, let me die with the Philistines, and bowed himself with all his might, and the house full upon the lords and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than the which he slew in his life. Yes, sa dihang nibalik si Samson. Pero sadly, namatay siya. Pero ang iyang napatay, mas daghan pa sa katong buhi pa siya. Slew at his death more than they which slew in his life. Then his brother and all the house of his father came down, took him, and brought him up, and buried him between Zorah and Eshtaol in the burying place of Manoah his father. And he judged Israel 20 years. Paminaw. Mawa gani ang power ug ang presensya sa Dios. Wala na gyano muhawa gid ang Ginoo sa imo. Mawa na imong drive isip Kristohanon. Mawa na tanan. Ang gusto gid sa yawa, ma-cripple down ka. Kuhaan kag mata. Prisuhon ka nga dili ka magamit sa bulaton sa Ginoo. Dili na mo iplano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo nga kitang tanan magamit para sa iyang himaya, dungog ug himaya. Pero ang nakanindot ni Samson, nangayo siya one last strength. By the way, paminaw, ayaw gulat na nga usa na lang ka-chance ang ihatag sa Dios imo ha. Para makabawi ka. Mintras napaka-chance karon, serve God truthfully. Don't say no to God. Panindog ta mag-pray ta. Lord, salamat kayo sa truth nga gihatag nimong karong kabuntagon about daghan, Lord, about kang Jonah. Nga lisod kayo, Lord, mo say no to God. Busa, Lord, ga-pray ko, isip, pastor ni nga simbahan, nga gamiton ito mong mensahe nga gihatag nimo karong kabuntagon. As the piano playing softly, mangutan ako, samtang nagduko ang mong lumpiyong mata. Kumusta ang imong kasing-kasing? Sakto ba diya sa Diyos or backslider na ka? Dili biabot pasabot nga active ka, naa ka sa simbahan, dili backslider ang imong heart. Bas hindi ay layo na ka sa Ginoo. Basig ang imon na lang ba? You're just going with the flow, you're just doing everything para lang for the sake nga makita ka nga nagpadayon, pero wala na ang imong kasing-kasing diha. Basig backslider na. Why don't you come in the Lord? Sorry kay Lord, sakto tong gingon ni pastor. Akong kasing-kasing, Lord, layo na gyud, backslider na gyud. Why don't you come in and ask, Lord, ibalik daw ang akong daig para sa imo. Para sa mga batanon, ayaw kasayop, basig pareha ka atong subtle in heart. Loud. Ayaw tuguting ang mga hana. O basig, pareha ka ni Samson. Nga hulat ng, basig, mingon ka, Lord, di ko gusto nga mapareha ni Samson nga wala na, nawa ng spiritual eyes, gapos na, di na ako magamit sa Ginoo. Why don't you come na Lord, ibalik the Lord, gamita ko balik. Gusto kong magpagamit diya sa imong bulaton, Lord. Why don't you come? Ina, Lord, gamita ko. Di ko gusto mapareha ni Samson.
Kung naman, backslide ang imong kasing-kasing. Tugyan diya sa Ginoo. Lord, salamat sa imong pulong. Salamat, Lord. Pasaylo ami nga malayo dayo sa hayam kasing-kasing. Yes, pwede na ami sa simbahan, pwede nang alagad mi diyan nimo, pero amo kasing-kasing backslide na, Lord. Busa, Lord, I pray ini mo makatawhan nga nagubos, nagpiko silang tuhod. Kung sa may ilang mga pag-ampog, dawatan ni Lord. Di sad mi gusto, Lord, nga mapareha kang Samson, nga mawa ang power ug ang presence nimo, Lord. Nga ang imog yun ang plano matag Kristohanon nga magamit mi diha nimo. Different nga ministry, different nga buluhaton kung asa mi nimo gamiton. Ang imog yung gusto sa mo, Lord, ang power. Busa tabangi, matag-usa sa mo, motinguha, motubo, mo strengthen. Maabot nila, Lord, sila mismo makasukol na sa mga kontra or gubat aning ginatubang na mo adlaw-adlaw. Dili pwede, Lord, nga dili may maning kamot ug basa sa Bible, pray, tubo. Di san mi pwede, Lord, pabiling bata spiritually. Busa I pray, gamiton pa nimo, padayon ng mga ipanggamit mo sa ministry, Lord. Praise me, Lord, nga naa pa magpagamit pa po. Salamat sa mga nagpagamit. I pray nga i-bless nimo sila padayon. Check nila padayon ilang kasing-kasing. Nga ang pagbuhat biniini just for the sake or just going for the flow or ibuhat ba nila ni nga naa ang power o presensya ni mo, Lord. Busa tabangi matag-usa, ayaw sila kalimti. Tabangi ilang mga trabaho, negosyo. Sa pagpauli na mo karon proteksyon ni babalik kami niyang hapon. Salamat kay Lord sa kanindot sa panahon. Giday ka namin po salamatan sa gama ng ngalan na Ginoong Hesus. Amen and amen. Preachers, ayaw sa maglakaw, natay ampuan, mga preachers, human sa simba, natay ampuan, dayon. Manindog ta, ato i-recite atong pagigsaad sa Ginoo. Ready, read. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkikilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga tiliwala sa mga pagsulay. Ito ako nang nakamask ng likod ni Kuya Ruby bitaw. Ina nga ayaw lakaw kay anong tapa di CJ. Mahimo na akong makabuton ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong makapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalapuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your co-pastor saying, thank you for coming. To God be the glory. Don't say no to God. Salamat kayo.